So what's up? Magandang umaga sa inyong lahat. Okay, once again, PJ Vergara po ito. At nandito ulit tayo upang sumagot sa mga katanungan na inyong inilalagay dyan sa comment section. Okay? So wag na natin ito masyadong patagalin. Gusto ko marami tayong mga katanungan na masagot at makatulong din po tayo sa mga nangangailangan. Okay, ito galing kay Sky Cruz. Magandang araw po, kamamay. Okay? Tanong ko lang po, totoo ba na kapag ang isang tandang naalisan ng kanilang palong ay hindi raw ganun kataas na naipapasa niya yung kanyang mga katangian sa kanyang mga aanakin? Sana masagot mo, idol. Salamat and God bless. Okay. So pagdating sa breeding, wala tayong pamantayan dito. Wala tayong basis kung totoo ba to o hindi. Okay? Kasi po pagdating sa breeding, hindi mo naman po pwedeng sabihin na wala tong palong, aanakin nito. Lahat sa inahin kukunin. Wala pong ganun. Kasi po ang ipinapasa po ng tandang is yung similya lang papunta doon sa inahin. At wala pong koneksyon yung palong niya para hindi maipasa yung mga katangian niya papunta doon sa kanyang mga aanakin. Siya yung tatay eh. Siya yung tatay ng mga sisiw. Kaya possible, lahat ng traits niya po pwedeng maipasa, lalo na kung halimbawang puro yung tandang, kahit naalisan na po natin ng palong or nabawasan natin ng palong, which is normal po yun ha. Normal po na inaalis po natin yung palong kasi ito po ay dadagdag lang sa binibigyan ng nutrisyon ng katawan. Okay? Para ma-priority po ang ganda ng pangangatawan ng manok, inaalis po natin yon, which is normal po yun. Wala po tayong problema doon. Okay? So, kung maganda ang pangangatawan, maganda ang karakteristik ng tandang, bakit hindi maipapasa sa kanyang mga anakin kahit wala siyang palong? Di ba? Kahit wala siyang palong, pwede pa rin yun. Pero ako, mga kamanok, hanggat maaari, kung meron man tayong kasabihan na ganito, sinusunod ko pa rin. At the same time, nandun pa rin yung katangian na hinahanap ko. Okay? Tingnan niyo yung aking mga, mga ganador. May mga palong. Mapera na lang. Kung halimbawa, picom, tapos nakalaylay sa kanyang mata, naalis ko talaga yon. Okay? Or tinitrim ko lang muna yon, which is normal naman yun kasi possible, sabi nga ng iba, baka maduling. So, inaalis ko lang yung konti, which is normal lang naman yun para maiwasan natin yung mga pagkaduling na ganito, inaalis po natin, tinatabasan natin ng konti, which is normal nga po yun. Pero ako, pagdating sa breeding, hindi ko po talaga inaalis yung palong na ganyan. Hinahayaan ko lang po kasi para sa akin, yun po yung natural eh. Tingnan niyo po dito yung aking mga naka-cords, yung mga tandang ko dito. Lahat yan may palong. Lalo na pagka straight comb, tuwang-tuwa ako dyan. Hindi ko alam kung bakit pero tuwang-tuwa ako eh. Gwapong-gwapo ako kapag yung mga may palong na gano'n. Hindi ko alam kung bakit. Sa bagay, iba-iba naman tayo. Pero para sa akin, mga kamanok, sinusunod ko pa rin yung mga kasabihan na ganyan. Wala namang masama. Ang breedings ko may mga palong. Okay? At the same time, yung mga qualities na hinahanap ko, present sa kanya. So, yun lang naman po. Yun lang. Pero yung sinasabi mo na hindi kayang ipasa, yung mga kakayahan o yung mga katangian kapag wala na pong palong, hindi po totoo yun para sa akin. Para sa akin po, hindi po totoo yun. Pero, pagdating sa breeding ko, ulitin ko, may palong po ang aking mga tandang dyan pagdating sa breeding, which is wala namang masama. Sinusunod ko, the same time, ginagawa ko rin po yun. So, anyway, next question tayo. Ito galing kay Wiggle Wiz. Ayan, so yung Jackie Oats, bossing, nasa concentrate din ba na patukayan? Actually, ang Jackie Oats po, karamihan makikita niyo po ito sa halo-halong mga grains. Hindi ko man masabi kung ano ba yung mismong tawag dito sa mga halo-halong grains na to, pero kalimitan nakikita ko rin po itong Jackie Oats na to. Yung nga lang po, dry Jackie Oats, hindi po to fermented Jackie Oats. Okay, hindi po fermented. Kasi po pagka hindi po fermented, hindi po ganun lumalabas yung mataas na nutrient level nito. Kaya para sa akin, baliwala rin. Kahit yan ay makain ng manok bot, hindi fermented, para sa akin, baliwala din po yun. Ito yung mga kamanok, explain ko po sa inyo. Ito po yung Jackie Oats ko dito. Ayan, makikita nyo po, puno na po itong lalagyan ko ng Jackie Oats. Humilab na po. Kalahati lang po ito, mga kamanok. Ito po nung first day, kalahati lang po nitong lalagyan ang Jackie Oats. Then, after 7 days, 7 days na po ito ngayon, ito na po, napuno na po, humilab na po. Kaya po sobrang tipid nitong Jackie Oats pagdating sa pagkain ng aking manok. Tingnan nyo naman. Yan po ang itsura niyan. Yung tubig, halos
pamantay na po sila. Yan po sinasabi ko sa inyo. Ito pong ibabaw nito mga kamanok, kailangan nyo po itong haluin palagi. Okay? Kahit po 1 time per day, haluin nyo po ito. Goods na po yun. Kasi mangingitim po ito pagka hindi nyo po hinahalo kasi wala na pong present ng tubig sa ibabaw. Okay? Mangingitim po ito. Kaya po advice ko po sa inyo, every time na kayo po ay maghahalo sa inyong pagkain o sa patoka ng inyong manok, haluin nyo na po itong ibabaw na to. Para sa ganon, mag-rotation po yung fermentation sa ilalim. Tapos yung mga nasa ilalim na fresh, sariwa at abot pa ng tubig, siya naman nung mapapunta sa ibabaw. Okay, ganun lang po yung kamanok. Ayan, so napakaganda po nitong Jackie Oats na to. Siksik sa amino acid na siyang tumutulong sa pagpapabulto ng katawan. Amino acid, natural vitamin B12 sa pagpapapula ng mukha, enzymes sa overall health, tapos probiotic sa magandang gut health, sa magandang absorption. Lahat po narito na, calcium sa magandang development ng buto, lahat na mga kamanok. Kaya ako, hindi po pwedeng mawala itong fermented Jackie Oats sa aking mga manok. Kasi nandyan lahat ng vitamina na kinukuha ng aking mga manok. Okay, so yung amoy, actually, sanay na ako eh. Mabango na para sa akin. Sabi ng iba, mabaho. Pero para sa akin, sanay na ako eh. Doon gumaganda ang manok eh. Hindi ko po pwedeng sabihin na titigil ko na mabaho eh. Imbes, itutuloy ko kahit mabaho, doon bumubulto eh. Doon bumubulto kaysa ako mabusan ng pera sa pagbili ng mga bitaminang mamahal na mamahal, tapos hindi na naman makuha yung ganda ng katawan na hinahanap ko, dito na ako. Maghuhugas na lang ako ng kamay, magsasabon na lang ako kung hindi ko gustong amoy, di ba? Ganun lang. So next question tayo. Okay, galing kay Cesar Escare. Ayan, so idol, pwede bang ihalo ang Levimin GK sa fermented Jackie Oats sa pagkain nila? Yes po pwede, lalo na kung kayo is may mga pasyalang pupuntahan. Yan po ang magandang pagkain at vitamina na maaari yung paghaluin. Si Levimin GK mga kamanok, yan po ang kompleto ring vitamina na talagang halos lahat ng vitamina, naroon sa labas, nasa kusina eh. Hindi ko pwedeng kuhanin, medyo magtatagal yung video. Si Levimin GK, halos lahat nasa kanya na rin yung vitamina. Isa lang siyang powder vitamins, pero pag inihalo nyo sa manok, sa pagkain ng manok, talagang siksik sa vitamina, tapos may fermented Jackie Oats, wala nang kukulangin pa. Kompleto Ricardo at saka napakatipid pang gamitin, napakatipid pa rin. Kaya mga kamanok, subukan nyo pong ihalo ang Levimin GK sa mixture po ninyo ng fermented Jackie Oats at ng ready mix ninyong pagkain. Makukuha nyo po yung ganda ng katawan at ganda ng manok. Mapulang mukha, makitabang balahibo, mapulang paa, magandang bone structure, magandang build ng katawan, magana kumain, kompleto Ricardo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga kamanok? Pagdating sa mixture ng pagkain, pagdating sa inyong mga manok dyan na nasa cords, alaga dyan mga manok, o kaya naman kung may pupuntahan kayo, Levimin GK plus Jackie Oats, fermented Jackie Oats plus yung inyo pong ready mix, napakaayos po niyan. Okay? So next question tayo dito mga kamanok. Okay, ito galing kay William Villosilo. Ayan, so Idol Mamay, bakit po yung manok ko namamaga ang mata, ang dami ko na pong napainom na gamot, hindi pa rin gumagaling? Okay, actually sabi ko nga po, ang paggagamot po natin ng mga ganitong pagapo yung mukha, isipon, kailangan po muna natin itong idiklag. Pag sinabing diklag, inaalis po natin yung sipon dito sa ilong, yung mga nakabara po dyan sa airways. Hindi po makahinga ng ayos ang manok. Di ba pag tayong tao, halimbawa, may sipon tayo, baradong ilong natin o kaya may plema, atin muna itong isinisinga, di ba? Para guminhawa. Hindi man tayo inom lang ng gamot tapos hindi natin isinisinga. Pagka sinisinga po natin, dinidiklag, doon po nababawasan yung sipon, kaya mas mabilis gumaling. Ganun din po tayo. Di ba? Sabi nga natin, sisinga muna ako, hindi ako komportable. So kasisinga natin, tapos sabay tayong magbibigay ng antibiotic, di ba? Ang bilis gumaling. Ganun din po sa tao. Sa manok, mga kamanok. Ganun din po sa manok. Declogging is the key. Bago kayo magbigay ng mga antibiotic, declogging is the key. Sa lalamunan, sa ilong, sa mata, declog nyo po muna yan. Kung halimbawa naman, kita nyo, nagluluha-luha yung ganitong mata, nagbubula-bula. Hilisin nyo lang pong ganyan. Hilisin nyo po kasi po nakatago po yung ibang luha dito sa ilalim ng talukap. Hilisin nyo po. Bubula po yun, pahid, hilis po ulit, pahid, o hilis po ulit, pahid, hanggang sa maubos po yung bula-bula. Tsaka yung pumamaga dito sa mata, mabawasan o maalis. Kasi yun po ay luha po yun. Luha po yun. Pagka natuyo po yun, nagiging sipon, o nagiging muta, o nagiging kulangot ng manok. Declag nyo po muna. Saka kayo magbigay ng antibiotic for 3, 5, or 7 days kung kinakailangan.
Alright, so yun lang munang ngayon mga kamanok ang ilang mga katanungan nating sasagutin and hopefully makatulong po ito sa ating mga subscribers dito sa PJ Vergara. Muli, see you for our next vlog. Magtanong lang po kayo next time sagutin natin yung mga katanungan ninyo. See you for our next vlog mga kamanok. Paalam.